Isang malumanay at misteryosong tunog ng piano ang maririnig sa umpisa at dahan-dahang hihina para magbigay daan sa boses ng tagapagsalaysay. Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa kung ano ang tunay na kahulugan ng isang pamilya? Halina't samahan niyo akong muli sa isa na namang paglalakbay na puno ng pag-ibig, sakripisyo at mga di inaasahang pagkakataon. Sabi nila, ang pamilya ay nagsisimula sa dugo. Pero paano kung ang mismong dugo na nananalaytay sa iyong mga ugat ang siyang magiging dahilan ng iyong pagkasira? At paano kung ang isang estranghero na walang anumang kaugnayan sa iyo ang siyang maging daan para muli kang mabuo? Ating pakinggan ang kwento ni Dante, Lito at Jasmine sa Ang Presyo ng Isang Pamilya. Malakas ang buhos ng ulan sa labas ng Sandamayan Medical Center. Tila nakikidalamhati sa namumuong bigat sa dibdib ni Dante Sinag. Bawat patak na humahampas sa salamin ng gusali ay kasabay ng pintig ng kanyang pagkainis. Isang malaking deal ang nawala sa kanya ngayong gabi. Milyon-milyong piso ang nasayang dahil lang sa isang pagkakamali ng kanyang tauhan. "Sir, nakaredy na po ang sasakyan," sabi ng kanyang assistant habang maingat na pinapayungan ng amo mula sa entrance ng ospital patungo sa kanyang itim na luxury sedan. Hindi sumagot si Dante. Ang isip niya ay lumilipad. Kinakalkula ang mga paraan para makabawi sa pagkalugi. Ang amoy ng antiseptiko sa loob ng ospital ay nanunuot pa rin sa kanyang ilong. Isang amoy na kinamumuhian niya. Amoy ng kahinaan, amoy ng pagkatalo. Akmang hahakbang na siya pababa ng hagdan nang isang maliit na katawan ang biglang humarang sa kanyang daraanan. "Ginoo," napahinto si Dante. Sa harap niya ay isang batang lalaki, marahil mga 8 o 9 na taong gulang. Gusgusin ang damit, basa ng ulan at putik, at may mga bahid ng dumi sa mukha. Ang tanging malinis sa kabuuan nito ay ang mga matang puno ng pakiusap, mga matang tila kayang sisiri ng kaluluwa ng sino mang tititig dito. Iwinaksi ni Dante ang tingin. Isa lang itong pulubi. Sanay na siya sa mga ganito. Sa mundo niya, ang awa ay isang kahinaan na hindi niya kayang ipamigay. "Umalis ka sa daan ko, bata," malamig niyang sabi. Ngunit hindi gumalaw ang bata. Sa halip, lalo pa itong lumapit. Nanginginig ang mga labi nito, hindi malaman kung dahil sa ginaw o sa matinding emosyong pinipigilan. "Ginoo, parang awa niyo na po." Halos pabulong na sabi ng bata. "Tulungan niyo po kami. Wala akong panahon para dyan." Mariing tugon ni Dante. Sinenyasan ng kanyang bodyguard na alisin ang bata. Subalit bago pa man makalapit ang bodyguard, ginawa ng bata ang isang bagay na nagpatigil sa lahat. Lumuhod ito sa basang semento at niyakap ang mamahaling leather shoes ni Dante. Ang putik mula sa mga kamay nito ay dumungis sa kintab ng kanyang sapatos. Naramdaman ni Dante ang pag-akyat ng galit sa kanyang sentido. Ngunit bago pa siya makapagsalita, nagsalita muli ang bata. At ang mga salitang lumabas sa bibig nito ay tila isang matalim na punyal na bumaon sa puso ni Dante. "Ginoo, bilhin niyo na po ang kapatid ko." Bilhin, isang salita. Ngunit para kay Dante, ang salitang yon ay isang kulog na gumising sa isang natutulog na bangungot. Biglang naglaho ang ingay ng ulan. Naglaho ang mga ilaw ng ospital. Sa isang iglap, bumalik siya sa nakaraan. Hindi na siya ang makapangyarihang si Dante Sinag. Siya ay isang batang lalaki, mga 6 na taong gulang, mahigpit na nakakapit sa palda ng kanyang ina habang itinutulak siya ng kanyang ama palapit sa isang mag-asawang nakasakay sa isang magarang kotse. Naalala niya ang pag-abante ng pera. Naalala niya ang pagtanggal ng kamay ng kanyang ina sa pagkakahawak sa kanya. At naaalala niya ang huling salitang narinig niya mula sa kanyang ama bago siya isinakay sa kotse. "Isang magandang kapalit, isang malaking tulong ang pagbili niyo sa kanya." Ang salitang iyon.
pagbili. "Sir, okay lang po kayo?" Ang boses ng kanyang assistant ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Napakurap si Dante. Ang ulan ay nandoon pa rin. Ang ospital. Ang bata. Ang bata na ngayon ay humahagulgol habang nakayakap pa rin sa kanyang sapatos. Hindi na galit ang nakikita ni Dante. Sa halip, isang pamilyar na kirot ang kumurot sa kanyang dibdib. Isang kirot na matagal na niyang ibinaon sa limot. Tumingin siya sa mga mata ng bata at sa pagkakataong ito, hindi na isang pulubi ang nakita niya. Nakita niya ang kanyang sarili. Dahan-dahan siyang yumuko, hindi na alintana ang pagkabasa ng kanyang mamahaling suit. Tinanggal niya ang pagkakayakap ng bata sa kanyang paa at hinawakan ito sa balikat. "Anong pangalan mo?" tanong niya. Ang boses niya ay mas mahinahon na ngayon. "Lealito po," sagot ng bata sa gitna ng mga hikbi. "Yung kapatid ko po, si Jasmine, nasa loob po siya. Mamamatay na daw po siya, sabi ng doktor kung hindi maoperahan. Wala po kaming pera. Wala na po kaming pamilya. Kayo na lang po. Kayo na lang po ang pag-asa namin. Kahit ano pong ipagawa niyo sa akin, basta iligtas niyo lang po siya." Tumingin si Dante sa direksyon ng emergency room. Pagkatapos ay muli niyang ibinalik ang tingin kay Lito. Nakita niya ang desperasyon, ang pag-ibig ng isang kapatid, at ang pag-asang unti-unti nang namamatay. Tumayo siya ng tuwid. Ang puso niya, na matagal nang naging bato, ay biglang nakaramdam ng isang bagay na matagal na nitong hindi naramdaman. Hindi na niya inintindi ang nawalang milyon-milyong pisong deal. Sa sandaling iyon, may isang bagay na mas mahalaga. Tinalikuran niya ang kanyang sasakyan at nagsimulang maglakad pabalik sa loob ng ospital, nilagpasan ng nagtatakang assistant at bodyguard. Huminto siya sa information desk kung saan may isang doktor na kausap ang isang nurse. Hindi na siya nag-atubili. "Gawin niyo ang lahat," utos ni Dante. Ang boses ay puno ng awtoridad na hindi matitinag. "Ako ang magbabayad." Ang desisyon ni Dante Sinag ay parang isang malaking batong inihagis sa isang tahimik na lawa. Agad na gumalaw ang lahat. Ang mga doktor at nurse na kaninay, tila nawawalan na ng pag-asa, ay nagkumahog para ihanda si Jasmine para sa isang emergency operation. Ang pangalang Dante Sinag ay may bigat sa siyudad ng Puerto Esperanza. Sapat na yon para buksan ang lahat ng pinto at pabilisin ang lahat ng proseso. Habang nagkakagulo ang mga tauhan ng ospital, hinila ni Dante ang kanyang personal assistant na si Leo sa isang sulok. Si Leo, isang matalinong lalaki na halos 10 taon nang nagsisilbi sa kanya, ay hindi maitago ang pag-aalala sa kanyang mukha. "Sir, sigurado po ba kayo dito?" tanong ni Leo. Pinipilit na hinaan ng boses. "Hindi po ito simpleng pagtulong. This is complicated. May mga magulang ang mga bata. May legal rights sila. Pwede tayong kasuhan ng kidnapping kung hindi tayo mag-iingat." "Gawin mo na lang ang trabaho mo, Leo," sagot ni Dante. Ang tingin ay nakapako sa mga ilaw ng operating room sa dulo ng pasilyo. "Ayusin mo ang lahat ng bayarin. Kumuha ka ng best private room para sa bata pagkatapos ng operasyon, at ayokong may makaalam nito mula sa media. Understood?" "Yes, sir. Pero hindi ko kailangan ng opinyon mo, Leo. Ang kailangan ko ay execution." Putol ni Dante sa sasabihin ng assistant. Ang totoo, alam niya ang lahat ng sinasabi ni Leo. Alam niya ang gulo na pinapasok niya. Ngunit may isang bahagi sa kanya, isang bahagi na matagal na niyang kinalimutan, ang nag-uudyok sa kanya na huwag tumalikod. Para sa kanya, hindi ito beneficence. Isa itong transaksyon. Isang pagbabayad utang sa isang batang Dante na walang sinumang tumulong. Ilang oras ang lumipas. Ang operasyon ay nagpapatuloy. Si Dante ay nanatili sa isang private waiting lounge na ipinahanda niya. Ngunit hindi siya mapakali. Lumabas siya at mula sa malayo, natanaw niya si Lito.
Nakaluhod ang bata sa sahig sa labas ng chapel ng ospital, sa harap ng isang maliit na imahe ng Birheng Maria. Magkadikit ang kanyang maliliit na palad at nakapikit ang mga mata. Walang tunog na lumalabas sa bibig nito, ngunit kitang-kita sa higpit ng kanyang mga daliri at sa kunot ng kanyang noo ang bigat ng kanyang dalangin. Isang batang gusgusin, nag-iisa, idinadalangin ang buhay ng kanyang kapatid. May kumurot sa puso ni Dante. Muli, nakita niya ang sarili, ang pagkakaiba lang. Noong bata siya, wala siyang malalapitan. Walang sino mang handang magbayad para sa kanya. Sa halip, siya ang naging kabayaran. Lumapit siya kay Lito. Hindi naramdaman ng bata ang kanyang presensya hanggang sa maramdaman nito ang isang kamay sa kanyang balikat. Nag-angat ng tingin si Lito, ang mga matay namumugto sa kaiiyak. "Tumayo ka dyan," mahinang sabi ni Dante. "Magkakasakit ka." Sumunod naman ang bata. Pinaupo siya ni Dante sa isa sa mga upuan sa pasilyo. Ito ang unang pagkakataon na nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap ng mahinahon. "Lito," simula ni Dante, "nasaan ang mga magulang ninyo?" Yumuko si Lito. Pinaglaruan ang dulo ng kanyang maruming damit. "Wala na po ang nanay namin. Nasa langit na po siya." Isang pamilyar na kasinungalingan na sinasabi sa mga bata. "Ang tatay mo?" Nag-iba ang anyo ni Lito. Ang kalungkutan sa kanyang mga mata ay napalitan ng bakas ng takot. Hindi siya sumagot kaagad. Si tatay po, minsan lang po siyang umuuwi." Hindi na nagpilit si Dante. Kitang-kita niya ang pag-iwas ng bata. Ang takot na yon ay sapat ng sagot. Samantala, sa pinakamataas na palapag ng isang gusali sa sentro ng Puerto Esperanza, nakaupo si Sylvan Isla sa kanyang malawak na opisina. Ang buong syudad ay tila isang laruan sa ilalim ng kanyang mga paa na natatanaw mula sa kanyang glass wall. Hawak niya ang isang baso ng mamahaling whiskey habang nakikinig sa kanyang private investigator sa telepono. Isang batang babae na may malubhang sakit sa puso at isang kuya na nagmamakaawa. Ulat ng nasa kabilang linya. Ang nakakagulat, sir, ay kung sino ang sumagot sa lahat ng gastusin. Dante Sinag. Isang mapanuyang nangiti ang gumuhit sa mga labi ni Sylvan. Dante Sinag, the Ice King, naglalaro ng bayani? How very out of character. Ibinaling niya ang kanyang upuan paharap sa bintana. Pinanood ang maliliit na ilaw ng mga sasakyan sa ibaba. "This is interesting. Alamin mo ang lahat tungkol sa mga batang yan. Ang pangalan, ang tirahan, at lalo na ang mga magulang. Baka may makita tayong butas." "Masusunod, sir," sagot ng imbestigador bago ibaba ang tawag. Itinaas ni Sylvan ang kanyang baso, tila nag-aalay ng isang toast sa kawalan. "Let's see, Dante. Let's see just how noble you really are." Para kay Sylvan, ang bawat galaw ng kanyang karibal ay isang oportunidad at ang biglaang pagiging maawain ni Dante ay amoy na amoy kahinaan. Bumalik sa ospital, lumabas na ang doktor. Mula sa operating room, ang pagod ay bakas sa kanyang mukha. Ngunit meron ding nangiti. "The operation was a success," anunsyo niya. "Naging stable na ang lagay niya. She's a fighter." Isang malaking hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Lito. Napasigaw siya sa tuwa at napayakap sa binti ni Dante. Salamat po, Ginoo. Hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan." Nailang si Dante sa biglaang pagpapakita ng emosyon. Tinapik lang niya ang ulo ng bata. Hindi pa siya ligtas. Kailangan pa niyang magpagaling. Sinubukan niyang panatilihing malamig ang kanyang tono, ngunit hindi niya maitago ang kaunting ngiti na sumilay sa kanyang labi. Habang inaasikaso ni Leo ang paglipat kay Jasmine sa isang private room, akmang aalis na si Dante. Para sa kanya, tapos na ang kanyang obligasyon. Nagbayad na siya, ngunit isang kaguluhan
ang biglang pumutok malapit sa entrance ng ospital. Isang malakas at garalgal na boses ang umalingaw-ngaw sa buong lobby. Sinisira ang katahimikan ng gabi. Nasaan ang mga anak ko? Sinong nagdala sa kanila dito? Lahat ay napalingon. Isang lalaking marungis, amoy alak, at tila hindi pa naliligo ng ilang araw ang pilit na pumapasok. Nakikipagtulakan sa mga security guard. Nang makita ni Lito ang lalaki, bigla itong namutla at nagtago sa likod ni Dante. Ang lalaki ay nagpumiglas at tuluyang nakapasok. Ang mga mata niya'y ligaw. Hinahanap ang kanyang mga target at nakita niya si Lito na nagtatago sa likod ng isang lalaking nakapormal na suot. Lumapit ang lalaki, ang bawat hakbang ay may kasamang pagbabanta. Huminto ito sa harap ni Dante. Tinitigan siya mula ulo hanggang paa. Ang mga matay puno ng paghamak at galit. Sino ka para pakialaman ang mga anak ko? Sigaw ni Brando Roca. Ang pagdating ni Brando Roca ay parang isang maruming hangin na biglang pumasok at sinira ang kalinisan ng Sandamayan Medical Center. Ang amoy ng alak na nagmumula sa kanya ay nangingibabaw at ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay may kasamang panlalait. Ikaw ba? Sigaw niya, dinuduro si Dante. Ikaw ba ang mayaman na nakikialam sa pamilya ko? Nasaan ang mga anak ko? Nananatiling kalmado si Dante. Sa likod niya, ramdam niya ang panginginig ni Lito. Ang reaksyong yon ng bata ay sapat na para kumpirmahin ang lahat ng hinala niya tungkol sa lalaking ito. Ang mga anak mo, sagot ni Dante. Ang boses ay kontrolado at malamig. Ay nasa ligtas na kalagayan. Ang isa ay nagpapagaling mula sa isang operasyon na nagligtas sa kanyang buhay. Tumawa si Brando, isang tawang mapakla at puno ng panguuyam. Operasyon? Sinong nagsabing may karapatan kang ipa-opera ang anak ko? Pera lang ang habol nyo. Saan na ang bayad? Kung may pera ka para sa operasyon, siguradong may pera ka rin para sa ama. Hinawakan ni Dante ang balikat ni Lito para iparamdam na nandyan lang siya. Pagkatapos ay humakbang siya paharap. Nilalagay ang kanyang sarili sa pagitan ni Brando at ng bata. Mas matangkad siya kay Brando at ang aura ng kapangyarihan na bumabalot sa kanya ay tila lalong nagpaliit sa kahabag-habag na anyo ng kaharap. Hindi ko alam kung anong klase kang ama, sabi ni Dante. Ang bawat salita ay mabagal at madiin. Pero kung hahayaan mong mamatay ang sarili mong anak dahil lang sa wala kang pakialam, para sa akin, wala kang karapatan sa kanila. Ang sinabi ni Dante ay tila sumundot sa natitirang orgulyo ni Brando. Sumugod ito, akmang susuntukin si Dante. Ngunit mabilis pa sa 4:00 na hawakan ng bodyguard ni Dante ang kanyang braso at napilipit ito sa kanyang likuran. Aray, bitiwan niyo ako, daing ni Brando. Mga walang hiya kayo, kukunin ko ang mga anak ko. Sinubukan niyang kumawala at abutin si Lito. Lito, halika dito. Uuwi na tayo. Ngunit umiling si Lito. Lalong humigpit ang kapit sa likod ng binti ni Dante. Ang takot sa mga mata ng bata ay hindi maitatago. Ayoko pong sumama sa inyo, tatay. Ang pagtanggi ng bata ang nagsilbing huling dagok. Nagwala si Brando. Traidor kang bata ka. Matapos kitang palakihin, ganito ang igaganti mo sa akin. Halika, sabi. Security, palabasin ang taong to. Utos ni Dante sa mga gwardiya ng ospital na kanina pa nag-aalangang lumapit. Habang kinakaladkad si Brando palabas, patuloy itong nagsisigaw. Hindi pa tayo tapos, mayaman. Akin ang mga batang yan. Dugo ko sila. Babalikan ko kayo. Sinasabi ko sa'yo, pagsisisihan mo to. Nang tuluyan nang nawala si Brando at nanumbalik ang katahimikan, saka lang huminga nang maluwag si Dante. Hinarap niya si Lito na ngayon ay umiiyak na ng tahimik. Yumuko siya para magpantay ang kanilang mga mata. Lito,
Huwag kang matakot. Hindi kita ibibigay sa kanya, sabi ni Dante. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang mga salitang iyon, ngunit alam niyang totoo ang mga ito. Ang nakita niyang takot sa mga mata ni Lito ay nagbigay sa kanya ng isang determinasyon na higit pa sa awa. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Dante. Si Leo. "Sir, may problema po tayo," sabi ng assistant. Ang boses ay nag-aalala. "Kailangan nating umalis dito. May mga reporter na sa labas. Mukhang may nagtip sa kanila tungkol sa eksena kanina." Napamura si Dante sa kanyang isip. Masyadong mabilis. Sino man ang nasa likod nito ay mahusay maglaro. "Leo, tawagan mo si Attorney Diaz," utos ni Dante habang ginagabayan si Lito papunta sa isang mas pribadong lugar. "Sabihin mo sa kanya ang nangyari. Gusto kong makuha ang kustodya ng mga bata. Temporary custody, emergency protection order, kahit ano. I don't care about the cost." "Pero sir, ang ama, he's not a father. He's a monster," putol ni Dante. "Just do it." Pagkababa niya ng telepono, dinala niya si Lito sa private room kung saan nagpapahinga si Jasmine. Mahimbing na natutulog ang bata, ang muka'y payapa sa unang pagkakataon. Umupo si Lito sa tabi ng kama, hinawakan ang kamay ng kapatid at ibinulong, "Okay na, Jasmine, ligtas na tayo." Pinanood sila ni Dante mula sa may pintuan. Isang eksenang dapat ay nagdudulot ng kapayapaan, ngunit sa halip ay nagdulot ito ng kakaibang kaba sa kanya. Ang pagpasok niya sa buhay ng mga batang ito ay hindi na isang simpleng pagtulong. Isa na itong digmaan. Isang digmaan ng dugo laban sa ginto. Ilang minuto pa lang ang nakalipas nang muling tumawag ang kanyang telepono. Si Attorney Diaz na mismo. "Mr. Sinag," sabi ng abogado sa kabilang linya. Ang boses ay seryoso. "I have bad news. Naunahan niya tayo." "What do you mean?" Kunot noong tanong ni Dante. "Brando Roca. He just filed a police report against you. Attempted kidnapping, at hindi lang yan. Isang online tabloid, ang Pinoy Expose. Kalalabas lang ng article. Ang headline, mayaman na hermit, tentang bilhin ang mga anak ng isang kahig, isang tukang ama. Mr. Sinag, the war has begun." Ang balita mula kay Attorney Diaz ay parang isang bombang sumabog sa harap ni Dante Sinag. Bago pa man sumikat ang araw, ang pangalan niya ay nakakalat na sa buong internet. Ang Pinoy Expose, isang tabloid na kilala sa mga kontrobersyal at madalas ay walang basehang mga balita, ay ginawa siyang pangunahing paksa. Sa loob ng kanyang penthouse office, kung saan ang tanawin ng buong Puerto Esperanza ay abot kamay, ibinato ni Dante ang kanyang tablet sa pader. Nagkapira-piraso ang screen nito, ngunit huli na. Ang mga salita ay nakatatak na sa kanyang isipan. Isang mapag-isang milyonaryo, si Dante Sinag, ang ginagamit di umano ang kanyang salapi para subukang bilhin ang mga anak ng isang pobreng ama. Ayon sa ama na si Brando Roca, isang simpleng construction worker, nag-aalok daw ng malaking halaga si Sinag para makuha ang kanyang dalawang anak. Ano ang tunay na motibo sa likod ng biglaang pagkamaawain na ito? Isang tunay na pagtulong o isang mas madilim na intensyon? Bawat salita ay isang lason. Ang bawat komento mula sa mga netizen ay isang suntok. Ang ilan ay tinatawag siyang bayani. Ngunit mas marami ang nagdududa. Tinawag siyang demonyo, mga agaw, mayaman na walang kaluluwa. Ang imahe na ilang dekada niyang binuo, isang misteryoso, hindi matitinag, at respetadong business tycoon, ay winawasak sa loob lamang ng ilang oras. Pumasok si Leo sa opisina. Ang muka ay mas gusot pa sa diaryong hawak niya. "Sir, tumawag na ang board. Nag-aalala sila. Ang stocks natin bumabagsak." "I don't give a damn about the stocks," sagot ni Dante. Ang mga panga ay nagtitiim.
Sino ang nasa likod nito? Hindi ito kayang gawin ni Brando Roca mag-isa. Masyadong mabilis, masyadong malinis. Iyon din po ang hinala ko, sir, sabi ni Leo. Masyadong planado. Ang pag-file ng kaso, ang paglabas ng article. Halos sabay-sabay, parang may nag-orkestra ng lahat. Isang pangalan lang ang pumasok sa isip ni Dante. Isang pangalan na laging nariyan, nag-aabang sa kanyang pagbagsak. Sylvan Isla. Hanapin mo ang lahat ng impormasyon tungkol kay Brando Roca. Utos ni Dante. Saan siya nagtatrabaho? Sino ang mga kasama niya? Saan napupunta ang pera niya? At imbestigahan niyo ang Pinoy Expose. Alamin niyo kung sino ang nagbayad sa kanila para sa istoryang ito. Sa kabila ng kaguluhan, hindi niya magawang iwanan ang mga bata. Nag-iwan siya ng 2 pinagkakatiwalaang bodyguard sa labas ng private room ni Jasmine na may mahigpit na utos na walang sinuman ang pwedeng lumapit maliban sa mga doktor at nurse. Kinahapunan, hindi na natiis ni Dante. Bumalik siya sa ospital. Sa gitna ng media frenzy at business crisis, ang silid kung nasaan ang mga bata, ang tanging lugar na tila nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Nadatnan niyang gising na si Jasmine. Ang bata ay nakaupo sa kama, habang si Lito naman ay matiyagang sinusubuan ito ng lugaw. Ang maputlang mukha ni Jasmine ay nagkaroon ng kaunting kulay. Nang makita niya si Dante sa may pintuan, isang maliit at mahiyain na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang ngiting iyon, para sa isang lalaking sanay sa mga pekeng kamangiti sa business meetings at social gatherings, ang purong nangiti ng isang batang walang muwang ay may kakaibang epekto. Pinatibay nito ang kanyang determinasyon. Kahit anong putik pa ang ibato sa kanya, hindi siya aatras. Gabi. Isang malaking charity ball ang ginaganap sa pinakamagarang hotel sa syudad. Napilitang dumalo si Dante para ipakita na hindi siya apektado ng mga issue. Pagpasok niya, lahat ng mata ay nasa kanya. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog na umuugong sa kanyang paligid. At doon, sa gitna ng lahat, nakita niya si Sylvan Isla. Nakatayo ito, napapaligiran ng mga admirer, hawak ang isang baso ng champagne. Nagtama ang kanilang mga mata. Lumapit si Sylvan. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay kasing peke ng mga diamanteng suot ng mga bisita. Dante, my friend. Bati ni Sylvan. Ang boses ay puno ng pagkukunwari. I heard the news. Grabe ang ginagawa nila sa'yo. Don't worry. I know you're a good man. Hindi ako naniniwala sa mga chismis na yan. Save your breath, Sylvan. Sagot ni Dante. Ang tingin ay matalim. We both know you're enjoying every second of this. Me? Why would I? Sagot ni Sylvan, nagkukunwaring nasasaktan. Competition is healthy but I would never stoop so low. Nag-uusap sila ng mahina, ngunit ang tensyon sa pagitan nila ay halos nahihiwa. Alam ni Dante, nararamdaman niya. Si Sylvan ang nasa likod nito, ngunit wala siyang patunay. Habang pauwi na si Dante, tumunog ang kanyang secure phone, isang linya na para lang sa kanyang pinakapribadong mga investigador. Sir, may nakuha na kami, sabi ng boses sa kabilang linya. Hindi pa kumpirmado, pero isang source ang nagsabi na si Brando Roca ay madalas makita sa isang construction site na pag-aari ng isang subsidiary company ng Isla Corporation. Humigpit ang hawak ni Dante sa manibela. Hindi pa ito sapat na ebidensya, ngunit isa itong sinulid. Isang sinulid na kung hihilahin niya, maaaring malaman niya ang buong katotohanan. Pagdating niya sa kanyang penthouse, isang email ang naghihintay sa kanya. Mula sa kanyang investigador. Walang subject, tanging isang attachment. Binuksan niya ito. Isang litrato, malabo, kuha mula sa malayo, ngunit malinaw pa rin. Si Brando Roca, papalabas sa isang gusali. At ang gusaling iyon ay hindi basta-basta. Iyon ang law firm na humahawak sa lahat ng kaso ni Sylvan Isla. Malayo sa kumikinang na mga gusali ng Puerto Esperanza,
sa isang sulok ng Barrio Anino kung saan ang mga eskinita ay masikip at ang amoy ng kahirapan ay nanunuot sa hangin. May isang babaeng namumuhay sa anino ng nakaraan. Ang kanyang pangalan ay Taladiwa. Ang kanyang mundo ay isang maliit na kwartong inuupahan na may iisang bintana na nakatanaw sa isang maruming pader. Sa umaga, siya ay si Maya, isang tahimik na trabahador sa isang maliit na karinderya, nagbabalat ng gulay at naghuhugas ng plato. Walang nakakaalam sa kanyang tunay na pangalan. Walang nakakaalam sa kwento sa likod ng kanyang mga matang laging may bahid ng kalungkutan. Ang tanging kayamanan ni Tala ay isang lumang baul na nakatago sa ilalim ng kanyang papag. Gabi-gabi, kapag ang buong baryo ay nahihimbing na, binubuksan niya ito. Sa loob, hindi alahas o pera ang laman, kundi mga lumang litrato, isang maliit na pares ng sapatos ng sanggol, at isang bunton ng mga ginupit na balita mula sa dyaryo. Ang kanyang ritual ay pare-pareho. Maingat niyang idinidikit ang pinakabagong clippings sa isang kupas na scrapbook. Nitong mga nakaraang araw ang kanyang koleksyon ay mabilis na nadaragdagan. Ang mga balita tungkol kay Dante Sinag at sa dalawang bata. Ang kanyang mga anak, Lito at Jasmine. Bawat letra ng kanilang mga pangalan ay isang patak ng asido sa kanyang puso. Hinahaplos niya ang magaspang na papel ng dyaryo, ang larawan ni Lito na buong tapang na nakatayo sa likod ng milyonaryo. Ang larawan ni Jasmine na mahimbing na natutulog sa kama ng ospital. Ang ganda-ganda ng kanyang munting prinsesa. Ang tapang-tapang ng kanyang maliit na bayani. Mga anak ko. Bulong niya sa hangin. Ang mga luha ay nagsisimula na namang mamuo sa kanyang mga mata. Isang flashback ang biglang pumasok sa kanyang isipan, kasing linaw ng nangyari kahapon. Gabi, siya at si Brando ay nagsisigawan. Natuklasan niya ang koneksyon ni Brando sa isang sindikato, pagnanakaw, pananakot. Pinakiusapan niya itong umalis na sila, magbagong buhay para sa mga bata. Ngunit tumawa lang si Brando. Umalis? Sa tingin mo ganun kadali iyon? Sabi ni Brando, ang mga matay nanlilisik. Kasama na ako dito, Tala, at kasama kayo sa akin. Tumanggi siya. Nagbanta siyang isusumbong ito sa pulis. At doon, nakita niya ang demonyo sa mga mata ng lalaking minsan niyang minahal. Hinila siya nito palabas, isinakay sa kanilang lumang owner-type jeep. Minaneho ito ni Brando ng sobrang bilis sa isang madilim at palikong daan sa gilid ng bundok. Kung hindi ka matututong manahimik, patatahimikin kita, sabi ni Brando. At bigla, iniliko nito ang manibela. Tumalon ito palabas bago pa man tuluyang mahulog ang sasakyan sa bangin. Ang huli niyang natandaan ay ang tunog ng nababasag na salamin at ang matinding sakit. Nagising siya sa isang liblib na pagamutan na may ilang butong bali at isang mukhang halos hindi na makilala. Isang matandang mangingisda ang nakakita sa kanya at nagligtas sa kanya. Pagkalipas ng ilang linggo, nang kaya na niyang tumayo, bumalik siya sa kanilang baryo at doon niya nabasa ang balita. Ginang, patay sa trahedya sa kalsada. May pekeng bangkay, may pekeng libing. Si Brando Roca ang naglulukhang byudo. Naintindihan niya ang lahat. Peke ang kanyang kamatayan para hindi na siya maging problema. Gabi-gabing nagmamasid si Tala mula sa malayo. Nakikita ang unti-unting pagbabago ni Brando. Ang pagiging lasenggo, ang pagsusugal, ang pagpapabaya sa mga bata. Nais niyang lumapit, nais niyang bawiin ang kanyang mga anak. Ngunit dumating ang banta ni Brando, ipinadala sa pamamagitan ng isang dati nilang kapitbahay. Sabihin mo sa multo na kung magpapakita siya, isusunod ko ang mga bata sa kanya. Kaya't pinili niyang manatili sa anino. Isang buhay na multo, pinapanood ang paglaki ng kanyang mga anak mula sa malayo. Ang bawat sakit, bawat gutom, bawat luha ng kanyang mga anak
ay tila isang punyal na sumasaksak sa kanyang dibdib. Pagsisisi, takot, walang katapusang kalungkutan. Ngayon, habang binabasa niya ang mga balita, isang bagong damdamin ang nabubuhay sa kanya. Galit. Galit kay Brando na ginagamit ang mga bata para sa pera. Galit sa mundo na hinahayaan itong mangyari. Kinabukasan, hindi na siya nakatiis. Nagsuot siya ng isang lumang bestida, itinali ang kanyang buhok at nagsalamin ng malaki para itago ang kanyang mukha. Pumunta siya sa labas ng Sandamayan Medical Center. Sumama sa mga usisero. Mula sa kabilang kalsada, nakita niya ang kumpol ng mga reporter, nakita niya ang mga bodyguard, at sa isang saglit, nang may isang sasakyang pumasok, nasulyapan niya ang kanyang mga anak sa bintana ng isang silid sa itaas. Buhay, ligtas, at may isang taong handang ipaglaban sila. Isang estranghero, si Dante Sinag. Habang pauwi, bumili siya ng dyaryo. Binasa niya ang mga mapanirang salita ni Brando, kung paano nito sinisiraan si Dante. Alam ni Tala ang katotohanan. Alam niya kung sino ang tunay na demonyo. Hindi na niya kaya ang manahimik. Hindi na niya kayang maging anino. Ang takot para sa kanyang sarili ay napalitan na ng takot para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Kung mapupunta sila muli kay Brando, iyon ang tunay na impyerno. Pumasok siya sa isang lumang public phone booth sa kanto. Ang amoy ng kalawang ay nanunuot sa hangin. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha niya ang isang pirasong papel mula sa kanyang bulsa, ang numero ng opisina ng Sinag Corporation na nakuha niya mula sa dyaryo. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot niya ang mga numero. Ilang beses itong nagring bago may sumagot na isang malamig na boses ng sekretarya. Sinag Corporation, how may I help you? Nagbago ang boses ni Tala. Ginawa niya itong mas mababa at garalgal. Pakisabi kay Mr. Sinag. Huminga siya ng malalim. Huwag kang maniwala kay Brando. Sinungaling siya. At bago pa man makasagot ang sekretarya, mabilis niyang ibinaba ang telepono. Sumandal siya sa pader ng phone booth. Ang puso niya'y kumakabog ng sobrang bilis. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na sinubukan niyang labanan ang kanyang multo. Isang maliit na hakbang, ngunit para kay Tala, iyon ay isang sigaw mula sa kadiliman. Ang misteryosong tawag sa telepono ay dumating sa opisina ni Dante na parang isang mahinang bulong sa gitna ng isang malakas na bagyo. Para sa sekretarya, isa lang itong crank call. Ngunit nang i-report ito kay Leo at nang iparating naman ni Leo kay Dante, naramdaman nilang may mas malalim itong kahulugan. Huwag kang maniwala kay Brando. Sinungaling siya. Ang mga salitang yon, kasabay ng litratong nagpapatunay ng koneksyon ni Brando sa abogado ni Sylvan, ay sapat na para kay Dante. Hindi na ito hinala. Isa na itong katotohanang kailangan lang ng matibay na ebidensya. I want our best investigators on this. Full surveillance on both Brando Roca and Sylvan Isla. I want to know where they go, who they meet, and every single transaction they make. Utos ni Dante sa isang emergency meeting kasama ang kanyang legal at security team. This is no longer just a custody battle. This is war. Habang ang mga tauhan ni Dante ay gumagalaw na parang mga anino sa buong syudad, si Dante naman ay hinaharap ang digmaan sa ibang larangan. Ang kanyang mga abogado ay abala sa paghahanda para sa unang hearing ng kaso, habang siya naman ay sinusubukang kontrolin ang pinsala sa kanyang kumpanya. Ngunit ang kanyang isip ay laging bumabalik sa iisang bagay, ang kaligtasan ni Nalito at Jasmine. Isang gabi, habang nag-o-overtime sa kanyang opisina, ipinatawag ni Dante ang kanyang pinuno ng imbestigasyon, isang dating police colonel na nagngangalang Mateo. Any progress, Mateo? Tanong ni Dante. Ang mukha'y sinisinagan lang ng ilaw mula sa kanyang laptop.
We're getting closer, sir, sagot ni Mateo. Inilapag ang isang folder sa mesa ni Dante. Sylvan Isla is slippery. He uses multiple layers of shell corporations, but money always leaves a trail. Binuksan ni Dante ang folder. Sa loob ay mga kopya ng bank statements, mga litrato mula sa surveillance at mga transcript ng mga usapan na nakuha mula sa mga informant. Dahan-dahan, isang madilim na larawan ang nabubuo. Sa isang parallel scene, sa isang tagong rest house sa labas ng syudad, nagkita sina Sylvan Isla at Brando Roca. Ang lugar ay liblib, perpekto para sa mga lihim na transaksyon. Nababahala na ako, Mr. Isla, sabi ni Brando. Hindi mapakali sa kanyang kinauupuan. Masyadong malakas si Sinag. Ang mga abogado niya, ang mga tauhan niya, parang laging may nakabantay sa akin. Relax, Brando, sagot ni Sylvan habang nagsasali ng alak sa kanyang baso. Ang kanyang kalmadong kilos ay kabaligtaran ng pagkabalisa ni Brando. That's why you have my lawyers. Just stick to the script. Ikaw ang kaawa-awang ama. Siya ang masamang milyonaryo. The public loves that story. Pero hanggang kailan? Giit ni Brando. Gusto ko nang makuha ang pera ko. Ngumisi si Sylvan. You'll get your money kapag nanalo ka sa kaso. Kapag nasira na ng tuluyan ang pangalan ni Dante Sinag. Kapag napilitan na siyang ibenta ang shares niya sa San Isidro Mining dahil sa kahihiyan. At kapag nangyari yun, bibilhin ko ang mga shares na yun sa murang halaga at yung maliit na lupang pamana sa'yo ng mga ninuno mo sa bundok ng San Isidro, yung lupang ayaw mong ibenta kay Dante noon. Ibebenta mo sa akin sa presyong ako ang magdidikta, isang kasunduan na pareho tayong panalo. Doon lumabas ang buong katotohanan. Hindi lang ito tungkol sa paghihiganti o kompetisyon sa negosyo. Ito ay tungkol sa isang malaking minahan ng ginto na natuklasan sa ilalim ng lupain ng mga ninuno ni Brando. Isang bagay na si Dante at Sylvan lang ang nakakaalam. Gustong bilhin ni Dante ang lupa sa tamang presyo, ngunit matigas si Brando. Kaya't ginamit ni Sylvan ang mga bata bilang pain at ang pag-atake sa reputasyon ni Dante bilang paraan para makuha ang lahat. Ang kumpanya, ang lupa, at ang ginto. Si Brando, sa kanyang kasakiman, ay isang perpektong kasangkapan. Bumalik sa opisina ni Dante, pinagsama-sama niya ang lahat ng piraso ng puzzle. Ang construction site kung saan nagtatrabaho si Brando ay malapit sa San Isidro. Ang pagtanggi ni Brando na ibenta ang lupa noon, ang biglaang interes ni Sylvan, at ang isang wire transfer mula sa isa sa mga shell company ni Sylvan patungo sa bank account ng asawa ng abogado ni Brando. That's it, bulong ni Dante sa sarili. It was never about the children. It was about greed. Naramdaman niya ang isang klase ng galit na hindi pa niya naramdaman noon. Hindi ito galit dahil sa negosyo. Ito ay galit dahil sa kawalang hiyaan. Ginagamit nila ang buhay at kinabukasan ng dalawang inosenteng bata para sa isang pirasong lupa. Tumayo si Dante at tinanaw ang syudad mula sa kanyang bintana. Ang mga ilaw ay kumikinang na parang mga bituin. Ngunit alam na niya ngayon na sa likod ng kinang na yon ay may nagtatagong kadiliman, isang kasunduan na nabuo sa kasakiman. Hindi na ito laban para sa kanyang reputasyon. Hindi na ito laban para sa kanyang kumpanya. Ito ay naging isang laban para sa hustisya. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Attorney Diaz. Attorney, sabi niya, ang boses ay matatag at puno ng determinasyon. I think we have everything we need, but we need to play this smart. Kailangan nating iset up ang isang bitag. Pagkatapos ng tawag, isang tawag pa ang kanyang natanggap mula sa ospital. Mr. Sinag, magandang balita po. The doctors have cleared Jasmine to be discharged tomorrow. Sa gitna ng digmaan, isang sinag ng pag-asa. Ngunit kasabay nito ang isang tanong na nagpabigat sa kanyang dibdib. Pwede na siyang umuwi. Pero saan? Saan ang tahanan na ligtas para sa kanila?
Habang nag-iisip siya, dumating ang isang mensahe mula kay Attorney Diaz. Got the court date for the final custody hearing. It's in 2 weeks, and based on the current evidence presented by their side, we are at a disadvantage. Ang araw na lumabas si Jasmine sa ospital ay isang araw na puno ng kakaibang emosyon para kay Dante. Sa isang banda, nandyan ang bigat ng paparating na laban sa korte at ang panganib na dala ni Brando at Sylvan. Sa kabilang banda, sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ang pag-uwi niya ay may kasamang 2 maliliit na anino na sumusunod sa kanya. Pinag-isipan niyang mabuti kung saan niya dadalhin ang mga bata. Sa huli, nagdesisyon siyang sa kanyang sariling tahanan, isang modernong mansyon na napapaligiran ng matataas na pader at may 24/7 na seguridad. Ito ang pinakaligtas na lugar para sa kanila. Pagpasok pa lang sa malawak na gate, kapwa na mangha sina Lito at Jasmine. Ang kanilang tirahan sa Baryo Anino ay kasya lang sa sala ni Dante. Ang hardin ay mas malawak pa sa pinaglalaruan nilang buong eskinita. Wow! Tanging nasabi ni Lito habang nakatingin sa isang fountain sa gitna ng hardin. Si Jasmine naman ay mahigpit na nakakapit sa kamay ng kanyang kuya. Medyo nahihiya pa rin. Ang mansyon ni Dante, na dati isang lugar ng malamig na katahimikan at solitude, ay biglang nagkaroon ng buhay. Ipinahanda niya ang 2 magkatabing guest rooms para sa mga bata. Ang mga silid ay puno ng mga bagong laruan, damit at libro. Mga bagay na pinabili niya kay Leo na hindi alam kung ano ang dapat piliin. Sa unang araw, ang mga bata ay tila mga bisitang takot gumalaw. Maingat ang bawat hakbang, takot na may mabasag o madumihan. Si Dante naman ay mas lalong awkward. Hindi siya sanay sa presensya ng mga bata. Hindi niya alam kung paano sila kakausapin. Ngunit dahan-dahan, ang yelo ay natutunaw. Isang gabi, nakita ni Dante si Lito sa library. Sinusubukang basahin ang isang pambatang libro, ngunit halatang nahihirapan. Walang nagsalita. Umupo lang si Dante sa tabi niya at sinimulang basahin ng malakas ang kwento tungkol sa isang prinsipe at isang dragon. Si Lito ay tahimik na nakikinig. Ang mga matay nagniningning sa bawat pahina. Kinabukasan, si Jasmine, na medyo malakas na, ay naglalakad-lakad sa hardin. Nakita niya ang isang kumpol ng mga puting rosas. Pinitas niya ang isa. Lumapit kay Dante na nagbabasa ng business report sa labas at inabot ito sa kanya. Para po sa inyo, mahinang sabi ng bata. Natigilan si Dante. Kinuha niya ang rosas. Ang lambot ng mga talulot nito sa kanyang palad ay isang kakaibang pakiramdam. Walang sino man ang nagbigay sa kanya ng bulaklak noon. Ang mga araw ay napuno ng maliliit na sandali. Tinuruan niya si Lito kung paano magpalipad ng saranggola sa malawak na damuhan. Binabasahan niya si Jasmine ng kwento bago matulog. Isang hapon, habang nagtatrabaho sa kanyang opisina sa bahay, narinig niya ang tunog na matagal nang nawawala sa tahanang yon. Ang tunog ng hagikgikan. Sumilip siya at nakita niya sina Lito at Jasmine na naghahabulan sa paligid ng sofa. Sa mga sandaling iyon, hindi sila ang mga batang iniligtas niya at hindi rin siya ang milyonaryong tumulong sa kanila. Sila ay parang isang pamilya, isang konsepto na matagal nang tinalikuran ni Dante. Isang gabi, habang naghahapunan sila sa mahabang mesa na dati siya lang mag-isang kumakain, biglang nagsalita si Lito. "Tito Dante," sabi ng bata. Medyo nag-aalangan pa. "Pwede ka na po bang maging tatay namin?" Nabitiwan ni Dante ang kanyang kubyertos. Ang tanong ay simple, inosente. Ngunit tumama ito sa kanya nang may hindi inaasahang bigat. Tumingin siya kay Lito, pagkatapos ay kay Jasmine na nakatingin din sa kanya ng may pag-asa. Hindi siya nakasagot. Paano niya sasagutin ang isang tanong na hindi niya alam ang kahulugan? Ano ba ang ibig sabihin ng maging isang ama? Ang tanging imahe niya ng isang ama
ay ang lalaking nagbenta sa kanya. Ngumiti lang siya ng pilit at ginulo ang buhok ni Lito. Kumain ka na. Lumalamig na ang pagkain mo. Ngunit ang tanong ay nanatili sa kanyang isipan. Kinagabihan, matapos patulugin ang mga bata, pumasok si Dante sa kanyang personal na opisina. Sa halip na magtrabaho, binuksan niya ang kanyang telepono at tinitigan ang mga litratong kinuha niya nang hindi nila alam. Si Jasmine na natutulog habang yakap ang isang teddy bear. Si Lito na seryosong nag-aaral magbasa. Sa unang pagkakataon, isang tunay at hindi pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang katahimikan ay binasag ng pagpasok ni Leo. Ang mukha ng kanyang assistant ay seryoso. "Sir," sabi ni Leo, "ang boses ay mababa. May desisyon na po ang korte." Agad na nawala ang nangiti sa mukha ni Dante. "Anong desisyon?" Huminga ng malalim si Leo. "Tungkol po sa inyong request para sa emergency protective custody. The court has made a preliminary ruling based on Brando Roca's parental rights and the evidence from the media. Sir, ibinabalik po ng korte ang temporary custody sa kanya." Parang isang malakas na suntok sa sikmura ang balita. Napatayo si Dante. "What? Kailan?" "May darating pong social worker. Bukas ng umaga. Para sunduin sila." Ang balita ay parang isang malamig na yelong unti-unting kumalat sa buong sistema ni Dante. Magdamag siyang hindi natulog. Umupo siya sa dilim ng kanyang opisina, tinititigan ang mga papeles ng kaso, hinahanap ang isang butas, isang legal na paraan para kontrahin ang desisyon. Ngunit wala. Ang batas ay nasa panig ng dugo, nasa panig ni Brando Roca. Sa kabilang dako, sa Barrio Anino, si Taladiwa ay halos hindi na rin makakain at makatulog. Ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas ay ang mga balita sa dyaryo. Nakita niya ang mga litrato ni Dante kasama ang mga bata. Kahit nasasaktan siya na ibang tao ang kasama ng kanyang mga anak, mayroon ding kaunting kapayapaan sa kanyang puso dahil alam niyang ligtas sila at inaalagaan. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang naglaho. Isang umaga, habang bumibili ng pandesal, narinig niya ang usapan ng mga tao habang nagbabasa ng tabloid. Kawawa naman pala yung milyonaryo, natalo sa korte. Oo nga, ibinabalik na daw yung mga bata sa tunay na ama. Tunay na ama? Lasenggo naman daw yun at sugarol. Binitiwan ni Tala ang kanyang binibili. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaabot ang bayad para sa dyaryo. At doon niya nakita ang headline na nakasulat sa malalaki at itim na letra. Batas ang nanaig, mga anak ni Roca, ibabalik sa tunay na ama. Parang pinagsakluban ng langit at lupa, si Tala. Ang lahat ng kanyang takot, ang bangungot na matagal na niyang tinatakbuhan, ay nagkatotoo. Ang kanyang mga anak ay babalik sa impyerno, babalik sa kamay ng demonyo. Samantala, sa mansyon ni Dante, ang umaga ay nababalot ng isang mabigat na katahimikan. Hindi pa alam ng mga bata ang mangyayari. Naghahanda sila para sa almusal, masaya pa ring nag-aasaran. Si Dante ay nakatayo sa may bintana, pinapanood ang isang itim na sasakyan na pumarada sa labas ng kanyang gate. Dumating na sila. Pumasok ang isang babaeng nasa mid-40s, isang social worker na may malungkot ngunit determinadong mga mata, kasama ang 2 pulis. "Mr. Sinag," magalang na sabi ng social worker, "nandito po kami para ipatupad ang utos ng korte." Tumango si Dante, hindi makapagsalita. Tinawag niya sina Lito at Jasmine. Ang nangiti sa mukha ng mga bata ay unti-unting nawala nang makita nila ang mga unipormadong pulis. "Lito, Jasmine," simula ni Dante, ang boses ay garalgal sa unang pagkakataon. "Kailangan niyo munang sumama sa kanila." "Saan po tayo pupunta, Tito Dante?" tanong ni Jasmine, ang mga matay puno ng pagtataka. Hindi makasagot si Dante.
Si Lito, na mas matanda, ay tila naintindihan ang nangyayari. Ang takot ay gumapang sa kanyang mukha. Hindi po, di ba? Sabi ni Lito. Ang boses ay nanginginig. Hindi niyo po kami ibabalik kay tatay, di ba? Nangako po kayo. Ang mga salitang yon ay sumaksak sa puso ni Dante. Lito, I'm trying. Ginagawa ko ang lahat. Ayoko po. Sigaw ni Lito. At biglang tumakbo para yakapin si Dante. Dito na lang po kami. Ayoko pong bumalik doon. Sasaktan niya po ulit si Jasmine. Doon na bumuhos ang luha ni Jasmine. Tito Dante, ayoko po Ang eksena ay sobrang bigat. Maging ang social worker ay hindi maitago ang awa sa kanyang mga mata. Ngunit kailangan niyang gawin ang kanyang trabaho. Dahan-dahan, pilit na inalis ng mga pulis ang pagkakayakap ni Lito kay Dante. Nagpupumiglas ang bata. Sumisigaw. Si Jasmine ay humahagulgol. Si Dante ay nakatayo lang, walang magawa. Ang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang gilid. Pinipigilan ng sarili na gumawa ng isang bagay na lalo lang magpapalala sa sitwasyon. Habang isinasakay sila sa sasakyan, patuloy na sumisigaw si Lito. Tito Dante, tulungan niyo po kami. Huwag niyo po kaming iwan. Ang mga salitang iyon, huwag mo kaming iwan. Ang mga salitang iyon ang mismong isinumpa ni Dante sa kanyang isip noong araw na siya mismo ang iniwan. Nang makaalis na ang sasakyan, naiwan si Dante na nakatayo sa gitna ng kanyang malawak at tahimik na sala. Ang mansyon na sa loob ng ilang araw ay napuno ng buhay at tawanan ay muling naging isang malamig at walang kaluluwang lugar. Parang isang mausoleo. Lahat ay nawala. Natalo siya. Sa kanyang kwarto sa Barrio Anino, bonat ni Tala ang dyaryo. Ang mga luha ng galit at kawalan ng pag-asa ay dumaloy sa kanyang mga pisngi. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa isang basag na salamin. Nakita niya ang isang babaeng duwag, isang inang nagtago sa anino habang ang kanyang mga anak ay dinadala pabalik sa panganib. Hindi na pwede. Bulong niya sa sarili. Tama na ang takot. Kinuha niya ang isang lumang pitaka na may lamang kaunting ipon. Kinuha niya ang isang kupas na litrato nila ni Lito at Jasmine nung mga sanggol pa lamang sila at kinuha niya ang piraso ng papel kung saan nakasulat ang numero ng abogado ni Dante Sinag. Huminga siya ng malalim, pinunasan ang kanyang mga luha. Ang kalungkutan sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagong apoy. Isang apoy ng determinasyon ng isang ina. Pumunta siya sa pinakamalapit na telepono. Walang pag-aalinlangan, dinial niya ang numero. Hello, Diaz Law Office. Sagot ng nasa kabilang linya. Kailangan kong makausap si Attorney Diaz, sabi ni Tala. Ang boses niya ay hindi na nanginginig. Ito ay matatag at puno ng kapangyarihan na tanging isang ina na handang isugal ang lahat para sa kanyang mga anak ang makakapaglabas. Sino po sila? Mayroon akong kailangang sabihin sa inyo tungkol kay Brando Roca, sabi ni Tala. Huminto siya sandali at binitawan ang mga salitang magpapabago sa lahat. Ako ang ina ng mga bata. Ang tawag ni Taladiwa sa opisina ni Attorney Diaz ay parang isang kidlat sa isang madilim na kalangitan. Noong una, ang abogado ay puno ng pagdududa. Sa isang high-profile na kaso, maraming lumalabas na oportunista. Ngunit merong kakaiba sa boses ng babae sa kabilang linya. Isang bigat ng katotohanan na mahirap ipagwalang bahala. I need proof, sabi ni Attorney Diaz habang sinisenyasan ang kanyang assistant na i-record ang usapan. Mayroon po ako, sagot ni Tala. Mga lumang litrato, birth certificate ng mga bata na ako ang nakapirma. At mayroon akong mga peklat sa katawan mula sa aksidente na dapat ay pumatay sa akin. Nagkasundo silang magkita, ngunit hindi sa opisina ng abogado, masyadong mapanganib. Sa halip, napagpasyahan nilang magkita sa isang maliit at halos walang taong simbahan sa labas ng syudad, isang lugar kung saan ang mga lihim ay maaaring manatiling sagrado.
Ipinadala ni Attorney Diaz ang impormasyon kay Dante. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 24 na oras, isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa mga mata ng milyonaryo. Ang nawawalang ina. Ito na marahil ang susi na kailangan nila. Ang pagkikita ay naganap kinabukasan ng dapit hapon. Si Dante, kasama si Attorney Diaz, ay naunang dumating. Umupo sila sa isa sa mga bangko sa likuran ng simbahan. Ang katahimikan ay binabasag lang ng huni ng mga ibon sa labas. Ilang sandali pa, isang babaeng simple ang pananamit. Nakatakip ang kalahati ng mukha ng isang alampay. Ang pumasok. Maingat ang bawat hakbang. Tila laging nagmamasid sa paligid. Si Tala Diwa. Umupo siya sa bangko sa kanilang harapan. Menjaga jarak. Nananatili ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Mr. Sinag, sabi niya. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Salamat sa pagpunta sa mga. Ako dapat ang magpasalamat, sagot ni Dante. Pero kailangan kong malaman, bakit ngayon lang? Ang tanong na yon ay tila isang gripo na nagbukas sa lahat ng sakit at takot na kinimkim ni Tala sa loob ng maraming taon. Nanginginig ang kanyang mga labi habang ikinukwento niya ang lahat. Ang pagtuklas niya sa krimen ni Brando, ang pekeng aksidente, ang pananakot, ang buhay sa anino. Pinapanood ang kanyang mga anak mula sa malayo. Durog ang puso, ngunit walang magawa. Habang nagsasalita siya, inilabas niya mula sa isang lumang bag ang mga ebidensya, ang mga kupas na litrato ng isang masayang pamilya bago pa man maging demonyo si Brando, ang kopya ng birth certificate, at sa huli, tinanggal niya ang kanyang alampay at itinaas ang manggas ng kanyang damit. Ipinakita ang isang mahabang peklat na halos pumunit sa kanyang braso. Walang nagsalita. Maging si Attorney Diaz, na sanay na sa mga madramang kaso, ay natigilan. Ang kwento ni Tala ay hindi lang kapanipaniwala. Ito ay nakakapanindig balahibo. Tumingin si Dante kay Tala. Sa mga mata ng babaeng ito, nakita niya ang parehong determinasyon na nakita niya kay Lito. Ang walang katapusang pagmamahal ng isang magulang. At sa unang pagkakataon, hindi niya ito tiningnan bilang isang susi para manalo sa kaso. Tiningnan niya ito bilang isang kapwa-biktima, isang kakampi. Naniniwala ako sa iyo, sabi ni Dante. At tutulungan kita. Tutulungan natin ang isa't isa na bawiin sila. Isang plano ang kanilang binuo. Hindi nila maaaring basta-basta ilabas si Tala sa publiko. Gagamitin yun ni Brando para pagbintangan siyang iniwan ang mga bata. Kailangan nilang gawin ito sa tamang panahon, sa tamang lugar, kung saan ang epekto ay parang isang bombang sisira sa lahat ng kasinungalingan ng kalaban. Ang huling araw ng pagdinig sa korte. Itatago ka namin hanggang sa araw ng hearing, paliwanag ni Attorney Diaz. Sa araw na yon, hahayaan nating ilabas ni Brando at ng kampo ni Silvan Isla ang lahat ng kanilang alas. Hahayaan nating isipin nilang panalo na sila at kapag oras na para sa ating huling testigo, doon ka papasok. Pumayag si Tala. Sa tulong ni Dante, inilipat siya sa isang ligtas na lugar, isang maliit na condo unit na hindi matutunton ng sinuman. Sa mga araw bago ang paglilitis, tinulungan siya ni Attorney Diaz at ng kanyang team na ihanda ang kanyang testimonya. Bawat detalye ng kanyang kwento, bawat piraso ng ebidensya ay maingat na inayos. Sa mga gabing iyon, nagkausap muli sina Dante at Tala, hindi na tungkol sa kaso, kundi tungkol sa mga bata. Ikinuwento ni Dante kung gaano katalino si Lito, kung gaano katamis ang nangiti ni Jasmine. Ikinuwento naman ni Tala ang mga paboritong pagkain ng mga bata, ang mga kantang gusto nilang marinig bago matulog. Sa kanilang mga pag-uusap, natuklasan nilang pareho silang may sugat mula sa nakaraan. Pareho silang nakaranas ng pag-abandona at pareho silang nakahanap ng dahilan para lumaban sa dalawang inosenteng bata. Hindi na sila isang milyonaryo
at isang babaeng nagtatago. Sila ay naging 2 taong nagkakaintindihan, pinag-isa ng isang layunin. Dumating ang araw ng huling paglilitis. Ang courtroom ay puno ng mga tao, mga reporter, mga usisero, at mga taong sangkot sa kaso. Sa isang panig, nakaupo si Brando Roca. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkukunwaring awa at pagiging biktima. Sa likod niya, sa upuan ng mga manonood, ay si Sylvan Isla. Ang kanyang mukha ay kalmado, tila isang manlalaro ng chess na sigurado ng mananalo. Sa kabilang panig, nakaupo si Dante. Ang kanyang mukha ay seryoso at hindi mabasa. Nagsimula ang paglilitis. Inilatag ng abogado ni Brando ang lahat ng kanilang argumento. Pinipinta si Dante bilang isang masamang tao na gustong sirain ang isang pamilya. Mukhang dehado ang panig ni Dante. Ang lahat ay tila ayon sa plano ni na Sylvan. Your Honor, sabi ni Attorney Diaz nang oras na niya para magsalita. We have one final witness. Sino ang saksing iyan? Tanong ng hukom. Huminga ng malalim si Attorney Diaz at tumingin sa direksyon ng pinto sa likuran ng courtroom. We call to the stand Miss Taladiwa, the mother of the children, whom the defendant, Mr. Brando Roca, claims is deceased. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong silid. Lahat ng mga ulo ay lumingon. At doon, dahan-dahang bumukas ang pinto. Ang pagpasok ni Taladiwa sa courtroom ay parang isang eksena mula sa isang pelikula. Ang mga bulungan ay biglang huminto. Ang mga kamera ng media ay nag-flash ng sabay-sabay. Bawat mata ay nakatuon sa babaeng dahan-dahang naglalakad patungo sa witness stand. Ang bawat hakbang ay puno ng bigat at kahulugan. Sa panig ng depensa, ang reaksyon ay agaran at dramatiko. Si Brando Roca ay napanganga. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Tila nakakita ng isang multo mula sa kanyang madilim na nakaraan. Sa likod niya, si Sylvan Isla, na kanina lang ay kalmado at kampante, ay napahigpit ang hawak sa braso ng kanyang upuan. Ang kanyang perpektong maskara ng kumpiyansa ay nagsimulang magpakita ng mga lamat. Objection, Your Honor! Sigaw ng abogado ni Brando, na patayo sa gulat. This is a farce. Patay na ang asawa ng kliyente ko. This woman is an impostor. The proof of her identity is undeniable, Your Honor. Mahinahong sagot ni Attorney Diaz, and she is here to tell the truth. Pinayagan ng hukom na magpatuloy ang testimonya. Ang buong silid ay naghihintay, pigil ang kanilang mga hininga. Nagsimulang magsalita si Tala. Noong una, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit habang inilalabas niya ang katotohanang matagal na niyang sinikreto, ito ay unti-unting lumakas at naging matatag. Ikinuwento niya ang lahat. Ikinuwento niya ang mapagmahal na simula ng kanilang pamilya at kung paano ito unti-unting sinira ng kasakiman at masasamang impluwensya ni Brando. Ikinuwento niya ang tungkol sa sindikato, ang pagbabanta, at ang gabing iyon sa bangin. Ang gabing sinubukan siyang patayin ni Brando. Isang kolektibong gasp ang narinig mula sa mga manonood. Mr. Roca faked my death, sabi ni Tala. Ang tingin ay direktang nakatutok kay Brando, na ngayon ay pinagpapawisan na ng malapot. He created a fake death certificate. He threatened to kill our children if I ever showed my face again. Kaya nanatili ako sa anino. Durog ang puso. Pinapanood ang aking mga anak na magdusa sa kamay ng sarili nilang ama. Objection! Hearsay! Walang ebidensya! Muling sigaw ng abogado ni Brando. We have the evidence, Your Honor. Kalmadong sabi ni Attorney Diaz. Ipinresinta niya ang lahat. Ang testimonya ng mangingisdang nagligtas kay Tala, ang medical records mula sa liblib na paggamutan, at isang expert analysis na nagpapatunay na ang death certificate ay peke. Ngunit ang pinakamatibay na ebidensya ay hindi pa nailalabas. Miss Diwa, tanong ni Attorney Diaz, bakit sa tingin mo ginawa ito ni Mr. Roca?
Bakit niya gustong makuha ang mga bata mula kay Mr. Sinag? Dahil sa pera, sagot ni Tala. Pero hindi lang pera mula kay Mr. Sinag. Mayroon pang ibang tao sa likod nito. Isang taong mas makapangyarihan. Tumingin si Tala sa direksyon ni Sylvan Isla. Your Honor, pagpapatuloy ni Attorney Diaz, we would like to present our final piece of evidence, isang recording. Pinindot ng isang court clerk ang play button. Ang boses ni Sylvan Isla, arogante at malinaw, ay umaling-aungaw sa buong courtroom mula sa isang hidden recording na nakuha ng mga investigador ni Dante. Relax, Brando. You'll get your money. Kapag nasira na ng tuluyan ang pangalan ni Dante Sinag at yung maliit na lupang pamana sa'yo, ibibenta mo sa akin sa presyong ako ang magdidikta. Iyon na ang huling pako sa kabaong. Ang buong modus operandi, ang pagsira kay Dante, ang paggamit sa mga bata, ang plano para makuha ang minahan ng ginto, lahat ay nakalantad para marinig ng buong mundo. Napatayo si Sylvan, akmang aalis, ngunit hinarangan na ng mga pulis ang mga labasan. Si Brando naman ay tila isang lobong na corner, wala nang matakbuhan. Nagkaroon ng maikling recess ang hukom. Pagbalik niya, ang kanyang mukha ay matigas na parang bato. Sa harap ng mga ebidensyang iprinisinta ngayon, simula ng hukom, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. This court finds Mr. Brando Roca guilty of attempted murder, falsification of public documents, and child abuse. This court also finds sufficient evidence to charge Mr. Sylvan Isla with conspiracy and obstruction of justice. I take into custody ang dalawang akusado. Habang dinadakip ng mga pulis sina Brando at Sylvan, nagkaroon ng kaguluhan. Sumisigaw si Brando, nagwawala. Si Sylvan naman, sa unang pagkakataon, ay nawalan ng composure. Ang mukha ay puno ng galit at pagkatalo. Tungkol naman sa kustodya ni Nalito at Jasmine Pag-asa, pagpapatuloy ng hukom. The parental rights of Mr. Brando Roca are hereby terminated. Full and sole custody is granted to their mother, Miss Tala Diwa. Tumingin ang hukom kay Dante. And this court recognizes the heroic and selfless actions of Mr. Dante Sinag. You are hereby appointed as the legal guardian and protector of the children to act in their best interest alongside their mother. Tapos na ang laban. Nanalo sila. Nang matapos ang sesyon, sa gitna ng kaguluhan ng mga reporter, isang pinto sa gilid ang bumukas. Inilabas ng social worker sina Lito at Jasmine. Nakita nila si Tala na nakatayo sa gitna ng silid, umiiyak. Nanay, bulong ni Lito, hindi makapaniwala. Tumakbo si Tala at niyakap ang kanyang mga anak, isang yakap na halos isang dekada niyang hinintay. Ang tatlo ay nag-iyakan sa gitna ng courtroom, isang eksena ng muling pagsasama na nagpaiyak sa marami sa mga nakasaksi. Lumapit si Dante sa kanila. Tumingala si Lito mula sa pagkakayakap sa kanyang ina. Tiningnan niya si Tala. Pagkatapos ay si Dante. Pagkatapos ay nagsalita siya. Isang tanong na simple, ngunit naglalaman ng lahat ng pag-asa para sa isang bagong simula. Kayo na po ba ang bago naming pamilya? Ang mga sumunod na araw pagkatapos ng paglilitis ay parang isang panaginip. Ang mga pangalan ni Brando Roca at Sylvan Isla ay laman ng bawat balita. Ang kanilang pagbagsak ay kasing bilis ng kanilang pag-akyat. Ngunit sa loob ng mansyon ni Dante Sinag, ang ingay ng mundo sa labas ay hindi marinig. Ang tanging maririnig ay isang bagong uri ng katahimikan. Isang katahimikang hindi na malamig at malungkot, kundi puno ng pag-aalinlangan, kaunting hiya, at isang sumisibol na pag-asa. Dinala ni Dante si Tala at ang mga bata pabalik sa kanyang tahanan. Ito ang pinakalohikal na desisyon. Si Tala ay wala pang sariling matitirhan at ang mga bata ay kailangan ng seguridad na hindi pa maibibigay ni Tala sa ngayon. Ang unang umaga nilang apat na magkakasama ay puno ng awkward na sandali.
Sa malaking hapagkainan, nakaupo si Dante sa isang dulo at si Tala sa kabila. Sina Lito at Jasmine naman ay nasa gitna. Palipat-lipat ang tingin sa dalawang matanda. Hindi alam kung sino ang dapat kausapin. Gusto mo pa ng kanin, Lito? Tanong ni Tala. Sinusubukang basagin ang katahimikan. Salamat po, Nay. Jasmine, ubusin mo yung gatas mo. Sabi naman ni Dante, sinusubukang maging ama. Opo, Tito Dante. Ang bawat salita ay maingat. Ang bawat kilos ay sinusukat. Apat silang estranghero na pinagbuklod ng isang pambihirang pangyayari, sinusubukang bumuo ng isang pamilya mula sa mga basag na piraso ng kani-kanilang buhay. Kinahapunan, habang abala ang mga bata sa panonood ng cartoons sa TV room, naglakas loob si Tala na kausapin si Dante. Natagpuan niya ito sa hardin, nakatayo sa tabi ng mga puting rosas, malalim ang iniisip. Mr. Sinag. Dante, simula ni Tala. Hindi ko alam kung paano magpapasalamat sa lahat ng ginawa mo. Tumingin si Dante sa kanya. Hindi mo kailangang magpasalamat. Ginawa ko ito para sa mga bata. Mayroon siyang gustong sabihin pa, ngunit ang mga salita ay tila naiipit sa kanyang lalamunan. Naiintindihan ko kung gusto mong umalis na kami dito kapag nakahanap na ako ng sarili naming lugar. Sabi ni Tala, ang boses ay may bahid ng kalungkutan. Malaki na ang naitulong mo. Sobra-sobra pa. Umiling si Dante. Hindi iyon ang iniisip ko. Humarap siya kay Tala. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Sa unang pagkakataon, pinili niyang maging vulnerable. Noong bata ako, ibinenta ako ng sarili kong ama. Natigilan si Tala. Ang pag-amin na yon ay nagbigay ng bagong liwanag sa lahat ng kilos ni Dante. Nakita ko ang sarili ko kay Lito. Pagpapatuloy ni Dante. Ang pagkakaiba lang, walang dumating para sa akin. Kaya nang dumating siya, parang binigyan ako ng pagkakataon na balikan ang nakaraan at baguhin ang kwento. Pero hindi ko alam kung paano. Hindi ko alam kung paano maging ganito. Maging bahagi ng isang pamilya. Naintindihan ni Tala ang bawat salita. Alam niya ang pakiramdam ng pagiging sugatan. Lumapit siya at tumayo sa tabi ni Dante. Pareho lang tayo. Mahinang sabi ni Tala. Isa kang lalaking hindi alam kung paano maging ama. At ako naman, isang ina na ninakawan ng pagkakataong maging ina. Siguro hindi natin kailangang malaman lahat kaagad. Siguro kailangan lang nating subukan. Gabi. Pinatulog ni Tala si Jasmine sa kanyang bagong silid. Kinantahan niya ito ng isang lullaby. Ang parehong kanta na kinakanta niya noong sanggol pa lamang ito. Habang nakikita niyang pumipikit ang mga mata ng kanyang anak, ang mga luhang matagal na niyang pinigilan ay tuluyan ng bumagsak. Mga luha hindi ng sakit, kundi ng purong pasasalamat. Sa kabilang silid, nakita ni Dante si Lito na gumuguhit sa isang mesa. Ano yan? Tanong ni Dante. Ipinakita ni Lito ang kanyang drawing. 4 na stick figures na magkakahawak kamay sa ilalim ng isang bahaghari. Isang matangkad na lalaki, isang babae, at 2 maliliit na bata. Tayo po yan, sabi ni Lito nang may ngiti. Kinuha ni Dante ang papel. Isang simpleng drawing ng isang bata. Ngunit para sa kanya, ito ang pinakamahalagang likhang sining sa buong mundo. Kinabukasan, lumapit si Dante kay Tala. Habang naghahanda ito ng almusal, may hawak siyang isang folder. Ano to? Tanong ni Tala. Isang business proposal, sagot ni Dante. Nabasa ko sa profile mo na mahilig ka sa mga bulaklak. Gusto mong magtayo ng sarili mong flower shop. Ako ang investor. Part of the deal is, you stay here. You and the kids. Walang kisyan. Tumingin si Tala sa mga papeles, pagkatapos ay kay Dante. Nakita niya sa mga mata nito,
Hindi ang isang business tycoon, kundi isang lalaking nag-aalok ng isang bagay na mas mahalaga pa sa pera. Isang simula. Bago pa man siya makasagot, narinig nila ang tawanan mula sa sala. Sina Lito at Jasmine ay naglalaro. Ang kanilang mga tawa ay umaalingaw-ngaw sa buong bahay. Pinupuno ang bawat sulok ng saya na matagal nang nawala. Nagkatinginan sina Dante at Tala. Ngumiti sila sa isa't isa, isang tunay at hindi na awkward na ngiti. Mula sa may pintuan pinanood sila ni Dante. Ang babaeng nagluluto, ang mga batang naglalaro, ang tahanang dati isa lang istruktura ay nagkakaroon na ng puso. Tumingin siya kay Tala. Hindi ito ang pamilyang pinangarap ko. Sabi niya, inuulit ang mga salitang tumatakbo sa kanyang isip. Pero baka ito ang pamilyang kailangan ko. Kailangan nating lahat. Pwede ba tayong magsimula? Lumipas ang 6 na buwan. Ang dating awkward na katahimikan sa mansyon ni Dante Sinag ay napalitan na ng pamilyar na ingay ng isang masayang tahanan. Ang tunog ng mga kubyertos tuwing almusal, ang hagikgikan ng mga batang naghahabulan sa hardin, at ang paminsan-minsang tawanan ni Dante at Tala habang nag-uusap sa gabi. Si Dante Sinag ay hindi na lamang ang kinatatakutang Ice King ng mundo ng korporasyon. Oo, siya pa rin ang CEO. Ngunit natutunan na niyang iwanan ang trabaho sa opisina. Mas madalas na siyang umuuwi ng maaga, hindi para magbasa ng mga report, kundi para tulungan si Lito sa kanyang homework. Natutunan niyang maging ang dragon sa mga kwento ni Jasmine bago matulog at maging ang taya sa kanilang laro ng habulan. Isang hapon, nasa kalagitnaan siya ng isang napakahalagang conference call kasama ang mga international investors. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Lito. Hila-hila ang isang saranggola na may punit. "Tito Dante, nasira po," sabi ng bata. Malungkot ang mukha. Ang dating Dante ay siguradong magagalit at papalabasin ang bata. Ngunit ang bagong Dante ay ngumiti lang. "Gentlemen, I'm sorry. Something urgent has come up. It's a kite emergency. We will have to continue this tomorrow," sabi niya sa mga kausap sa telepono na ikinagulat ng mga ito. Ibinaba niya ang tawag at lumuhod sa harap ni Lito. "Halika, ayusin natin yan." Magkasama nilang ginamot ang sirang saranggola at para kay Dante, ang sandaling iyon ay mas mahalaga kaysa sa anumang multi-million-dollar deal. Si Tala Diwa naman ay namukadkad tulad ng mga bulaklak na kanyang inaalagaan. Sa tulong ni Dante, binuksan niya ang isang maliit ngunit eleganteng flower shop sa sentro ng syudad na pinangalanan niyang Tala's Blooms. Hindi lang ito isang negosyo para sa kanya. Ito ay isang simbolo ng kanyang bagong buhay. Isang lugar kung saan siya, at hindi na si Maya, ang nagpapatakbo ng kanyang sariling kapalaran. Ang mga kamay na dati puno ng peklat ng takot ay ngayon abala sa pag-aayos ng mga pinakamagagandang bulaklak. Sina Lito at Jasmine ay malusog, masaya, at nag-aaral na sa isang magandang eskwelahan. Ang mga anino ng kanilang nakaraan ay unti-unti nang naglalaho, napapalitan ng liwanag ng isang ligtas at mapagmahal na pamilya. Isang Sabado ng hapon ang apat ay nasa hardin. Si Dante at Lito ay nagpapalipad ng inayos nilang saranggola. Si Tala naman ay tinuturuan si Jasmine kung paano magtanim ng mga buto ng sunflower. Ang hangin ay puno ng kanilang mga tawa. Habang pinapanood ni Tala sina Dante at Lito na nagtatawanan, lumapit siya sa lalaki. "Sino ang mag-aakala?" sabi ni Tala, nakangiti. Na ang isang desperadong alok sa isang maulang gabi sa ospital ay hahantong sa ganito. "I was the one who was desperate, Tala," sagot ni Dante. Ang tingin ay nasa masayang mukha ni Lito. "I just didn't know it back then." Tumingin siya kay Tala. Sa loob ng 6 na buwan, ang kanilang samahan ay lumalim. Mula sa pagiging magkakampi, naging magkaibigan sila. At mula sa pagkakaibigan, isang pagmamahal na tahimik at hindi sinasabi ang nagsimulang mabuo.
Isang pagmamahal na nakabase sa respeto, pag-unawa, at mga pinagsamahang sugat. Habang papalubog ang araw, naghahagis ng ginintuang sinag sa kanilang hardin, umupo silang dalawa sa isang bench, pinapanood ang mga batang masayang naghahabulan sa damuhan. Hindi nila namalayan, ang kanilang mga kamay ay dahan-dahang nagtagpo at naghawak. Hindi ito isang pasyon na yakap, kundi isang tahimik na pag-unawa. Isang pangako. Hindi nila kailangang lagyan ng pangalan kung anuman ang mayroon sila. Ang mahalaga, naroon sila, magkakasama. Ang pamilya ay hindi nagsisimula sa dugo. Minsan, nagsisimula ito sa isang sirang puso na handang tumulong sa isa pang sirang puso. Nagsisimula ito sa isang pagpili, ang pagpiling manatili, ang pagpiling mag-alaga, at higit sa lahat, ang pagpiling magmahal. Para kina Dante, Tala, Lito, at Jasmine, ang pag-ibig ay may bagong pangalan, at ang pangalan na iyon ay pamilya. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ng Ang Presyo ng Isang Pamilya. Naway mayroon kayong napulot na aral tungkol sa tunay na kahulugan ng pamilya, pag-ibig at pag-asa. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang pinakamahalagang yaman sa mundo ay hindi ang ginto o salapi, kundi ang mga taong handang manatili sa tabi natin sa hirap at ginhawa. Isang malaking pasasalamat po sa inyong lahat. Kung mayroon kayong mga saloobin o komento tungkol sa kwentong ito, o kung mayroon kayong mungkahi para sa susunod nating mga kwento, comedy maman, misteryo, o isa na namang madamdaming paglalakbay, huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Ang inyong mga boses ay mahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.